never alone. My Lord is with me, never alone. He's always by my side. Jesus has promised to take my hand and lead me, never alone, never alone am I, never alone, never alone. My Lord is with me, never alone. He's always by my side. Jesus has promised to take my hand and lead me, never alone, never alone am I. Minsan pa, never alone, never alone, never alone. My Lord is with me, never alone. He's always by my side. Jesus has promised to take my hand and lead me, never alone, never alone am I. Jesus has promised to take my hand and lead me, never alone, never alone am I. Hallelujah. Salamat po sa inyo, aming Diyos Ama. Hindi kami mag-iisa kailanman. Kahit sa panahon na parang hindi namin kayo maramdaman, hindi kami nag-iisa. Nangako kayo, hindi nyo kami iiwanan, hindi nyo kami pababayaan. At pwede naming i-declare ng panatag, hindi lang sa panahon na mapayapa, hindi lang sa panahon na may blessing, hindi lang sa panahon na masasaya. Anumang sitwasyon, palagi kayong nariyan, O Diyos. At kayo ang aming kalasag, kayo ang aming shield. Walang makaka-penetrate sa inyo na banat ng kaaway, wala kahit isa, maliban dun sa mga bagay na hinahayaan ninyo. Para patibayin kami, para turuan kami, Panginoon. Para magkaroon kami ng tagumpay. Salamat sa inyo, O Diyos. Salamat po. Sa patuloy na pag-aaral namin ng inyong salita, inihiling po namin ang kaunawaan ng inyong banal na spirito na sumama sa bawat isa. Panginoon, basbasan niyo nga po ang aming pagkakataong ito na nagbubulay-bulay sa mga salita ninyo. At lahat po ng nakikinig at lahat ng nanonood, hinihiling ko po, palakasin niyo po ang kanilang pananampalataya. At balutin niyo sila ng inyong kaluwalhatian. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Gandang umaga po sa inyo. Nandito tayo sa Taoyuan City, sa Zhongli. At ilang araw tayong naririto dahil sinasamahan natin si Pastor Jordan. Ohayo gozaimasu. May bumati kanina na Japanese Kaya salamat sa Panginoon. Purihin ang Diyos. Ayan, nakita ko na kung sino-sino na yung mga naririyan. Hello, Sister Pat. Good morning. Daniel chapter 6. Daniel chapter 6. May, kumusta ka na dyan? Daniel chapter 6. Nasaan na po tayo? Sa verse 16. Tutuloy na natin yung kwento. Itatapon na si Daniel dahil sa
ah, humihiling siya sa Panginoon, nananalangin siya 3 times a day. At binanggit natin kahapon yung word na consistency. Hindi siya consistent sa pananalangin dahil palagi siyang may daing, palagi siyang may prayer request. Consistent siya dahil yun ang kanyang buhay. It's his second nature na palaging dumulog sa Panginoon. At binanggit nga natin yung sa Salmo chapter 119 verse 164. Ano sabi doon? 7 beses sa isang araw kita pinupuri. Si David, mas matindi pa si David, 7 times siya na tumitigil sa isang araw para purihin ang Panginoon. Ilang beses natin naaalala ang Panginoon sa isang araw. Ang totoo, He is constantly here in our hearts. Kaya purihin ang Panginoon. So, si Daniel ay itatapon na. Doon na tayo sa kwento. Verse 16. Kaya iniutos ng hari na hulihin si Daniel at ihulog sa balong may mga leon. Sinabi ng hari kay Daniel, iligtas ka nawa ng iyong Diyos na patuloy mong pinaglilingkuran. Binanggit rin natin kahapon na yung hari ay magpaparusa na hindi masaya. Kasi gusto niya si Daniel natutuwa siya kay Daniel. Hindi siya sumasamba sa Diyos ni Daniel, pero alam niya nakakaiba si Daniel. Isa pa, ano yung isa pang information na binanggit na rin natin? With relation kay Darius, yung sa hari, at kay Daniel. Ano yun? Si Daniel ang nagpahayag na wawakasan yung paghahari nung isa at papasok yung kaharian ng Medo-Persia. Siya ang nag-declare nun Kaya si Daniel ay talagang malapit doon sa hari. Pangalawa, yung binanggit dito ng hari, iligtas ka nawa ng iyong Diyos na, ano yung sabi dyan? Basahin natin. Patuloy mong pinaglilingkuran. Consistent. Hindi naglilingkod sa Panginoon pag magaan. Hindi naglilingkod sa Panginoon pagka malakas, may pera, masaya. Naglilingkod sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Consistently serving the Lord. Consistently worshiping the Lord. Verse 17. Pagkatapos, tinakpan ng isang malaking bato. Meron akong babanggitin sa inyo dyan tungkol sa mga leon mamaya. Pagkatapos, tinakpan ng isang malaking bato ang balon na pinaglagyan kay Daniel at tinakpan ng singsing ng hari at ng singsing ng kanyang mga opisyal para walang sino mang magbukas nito. Dito sa Taiwan, meron tayong inchang. Diba? Pinaka-insignia mo yun. Imbis na pumirma ka, yun na lang. Pagtakip nung nalagay na yung takip na bato sa balon, syempre maglalagay ng kaunting clay. No? Maliit lang, mga ganyang clay. Tapos, yung singsing ng hari, itinatatak. Ibig sabihin, ang hari ang nag-utos nito. Kaya walang pwedeng gumalaw dito. Ganon din yung yung mga opisyal, anuhan din nila yung singsing nila. Kaya talagang buong kaharian ang nag-utos nito. Kaya kung merong magtangka, marahil naiisip nila yung 3 kaibigan ni Daniel. Na pwedeng palayain si Daniel. Meron din naman mga nagmamahal doon kay Daniel Yung mga salamangkero marahil na si Daniel ang pangulo nila, ay pwedeng magtangka na siya ay iligtas, pero hindi nila magagawa dahil merong tatak ng hari. Verse 18. Pagkatapos ay umuwi si Darius sa palasyo niya, hindi siya kumain ng gabing iyon, at hindi rin humingi ng kaaliwan, at hindi siya natulog. Ano yung humingi ng kaaliwan? Mga hari, pagka gabi, madalas sila ay tumatawag ng babae para sila ay aliwin. Pero nitong time na ito, hindi time ng pag-aaliw. Hindi time ng pagkain. Dahil nag-aalala siya para doon sa kanyang minamahal na lingkod. Kinaumagahan,
Nagbubukang liwayway pa lamang. Kumbaga, iniisip ng hari, at least napatupad ko na yung batas. Tignan na natin ang resulta. Siguro naman kung mamamatay yan, hindi na kailangan na magdamag para mamatay yan. Kaya pwede nang buksan yan. Hindi na siya pwedeng sabihan, mahal na hari, kayo nagpasara niyan. Bakit nyo binubuksan ngayon? No? Batas natin yan, di ba? Hindi pwedeng sabihin na, manahimik kayo, tapos na. Ano pa gusto nyo? Gaano katagal bago ka mapatay ng leon? Paano kung halimbawa, 2 yung leon, 3 yung leon? Ilang oras? Huwag naman seconds. Siguro naman mga minuto naman. Dahil ang papatay sa'yo, pag kinagat ka ng leon, halimbawa, kinagat ka rito, hindi ka naman mamamatay agad eh. Pag kinagat ka ng leon dito, hindi ka naman mamamatay eh. Ang pwedeng pumatay sa'yo ay pagka nakagat ka doon sa mga may internal organs at mag-bleeding. Mag-internal bleeding at doon, pagka dinugo ka, nang tuloy-tuloy yun, mamamatay ka. Or kung halimbawa, biglang dito, sa ulo, sa utak, na, kaya matagal din naman, hindi naman agad-agad namamatay. Bigyan mo ng pagkakataon, yung mga tao. Daniel! Pagdating niya roon, malungkot siyang tumawag. Malungkot. Nakakatawa tong verse na ito. Pagdating niya roon, malungkot siyang tumawag. Daniel, lingkod ng buhay na Diyos. Bakit ka malulungkot kung ang Diyos mo ay buhay? Amen? Pastor, may problema ako. Pero di bale, niniwala naman ako na ang Panginoon ang tutugon eh. Naniniwala ka pala na ang Panginoon ang tutugon eh. Ba't ganyan na itsura mo? Alam niyo mga kapatid, dumadaan ako ngayon sa matinding problema, pero nagpapasalamat ako sa Panginoon. Alam ko, siya ang bahala. Ang isang taong nananampalataya ay, alam niyo mga kapatid, may pinagdadaanan ako ngayon na matinding problema, pero salamat sa Diyos, alam ko siya ang tutugon. Amen. Sa katunayan, bumili ako ng candy. I-celebrate na natin. Halik kayo, mag-awitan tayo. May kanta si Marvin Sapp. Marvin, M-A-R-V-I-N, Sapp, S-A-P-P. Praise Him in advance. I've had my days of ups and downs, times when there was no one around. God came and spoke His words through me. Praise will confuse the enemy. No? Tapos yung chorus. So I started singing. I started dancing. People were laughing because they knew my problems. They knew my pain. But I knew God would take them away. That's why I praise Him with a song. Sabi niya, pinagtatawanan ako ng mga tao. Alam naman nila na may problema ako eh. Alam naman nila na nasasaktan ako ngayon eh. Pero ngumingiti lang ako, kaya nga mukhang siraulo eh. Ganun ang mga born again, mukhang siraulo. Kailan kaya uli masasabi yun sa mga born again? Kasi minsan ngayon, yung mga born again, pagka may problema, malungkot din eh. Minsan yung mga tao na naniniwala sa Diyos, pagka may galit sa Kanya, tamlay din eh. Pero kailangan maibalik yung, nung sinauna, nung bata kasi ako, laging ganyan ang tawag sa mga born again, siraulo eh. Tumatawa, tapos umiiyak. Tapos tatawa na naman sa gawain. Praise Him in advance. Maawit ka na sa Panginoon, pasalamat ka na. Kumusta yung problema mo? Lutas na ba? Hindi, lalo nga nadagdagan eh. Ba't ka kumakanta? Mas malakas ka pa? Siyempre. Dahil pagka mas malaki yung problema, mas malaki yung katugunan. Di mas malaki na yung celebration ko ngayon? Sigurado ka ba na mawawakas yung problema mo? Oo naman. Kasi yung Alpha at Omega, yung simula at wakas, ay naninirahan sa aking puso. Paanong hindi makakalampas? Daniel, lingkod ng Diyos na buhay, ikaw ba'y iniligtas sa mga leon ng iyong Diyos? Tapos ano yung sabi sa dulo? Tignan nyo. Napatuloy mong pinaglilingkuran. Talagang idinidiin ng hari yun eh. Na si Daniel ay hindi niya nakitaan ng parang pagtalikod. Nakakahiya tayo sa Panginoon. Konting problema. Hindi na muna ako dadalo, pastor. Parang gusto ko nang tumigil. Palagi na lang yun ang sinasabi. Parang gusto ko nang tumigil. Subukan mo, sige.
Hindi utang ng loob ng Diyos sa atin na magpatuloy tayo sa Kanya. Tayo ang nangangailangan. Kaya pagka humihirap ang sitwasyon, lalo kang yumakap sa Panginoon. Pag pinalo ka ng Diyos, lalo kang yumakap sa Panginoon. Hindi yung palagi na lang, haalis. Pastor, pahinga muna ako sa gawain. Pahinga sa gawain? Hindi, dapat nga lalo ka magbanat. Napakatahimik yata rito. Yung tunog lang ng refrigerator na naririnig ko. Verse 21, sumagot si Daniel, mabuhay ang mahal na hari. Oh, may paggalang na agad. Alam niyo yung mga tao na pinaparatangan ng mali? Pagka ang Espiritu ng Diyos sa kanila, hindi sila makapagbigkas ng ganti o sama ng loob. Maamo pa rin, magalang pa rin. Ano sabi niya? Mabuhay ang mahal na hari. Hindi sinabi ni Daniel, nako, walang kwentang hari, ikaw na liko. Kaong magdahilan, kaya ako naririto. Buti lang, niligtas ako ng Diyos ko. Manda ka ngayon. Hindi. Mga nasa Bible school, lagi kami nagtatawanan yan Pag pinapaalala ko sa kanila, minsan tayo, kaya gustong-gusto natin nanonood ng mga superhero Kaya gustong-gusto natin yung mga games na may mga lumalabas na mga apoy, mga makapangyarihan na ano mga laser na. Kasi we like the feeling na nakakapuksa tayo ng kalaban. Pagka nga nagmamaneho ka sa kaya naka-tricycle ka, pagka may sumingit sa'yo, parang kung pwede lang, may lumalabas na laser sa mata mo, susundan mo hanggang sa mahati mo yung tricycle niya Yung mga kainis na kung kailan ka nagmamadali, tapos biglang may mga sumisingit, biglang parang gustong bolang apoy. Si Daniel, hindi, may paggalang pa rin siya. Mahal na hari, mabuhay ang mahal na hari. Sabi rito, hindi ako sinaktan ng mga leon dahil nagpadala ang Diyos ng kanyang mga anghel para itikom ang mga bibig ng mga leon. Ito'y ginawa ng Diyos dahil alam niyang malinis ang aking buhay at wala akong ginawang kasalanan sa inyo. Kawawa naman yung mga leon. Yun nga yung babanggitin ko sa inyo mamaya pero mamaya ako na babanggitin tungkol doon sa mga leon. Siguro pagbagsak ni Daniel doon sa balon, yung mga leon, nga pa lang, tinikom agad ng anghel yung bibig nila. Paano sumigaw ng nakasarado bibig? Napakahirap yata nun. Sarado pa ilong. Tinikom ng anghel. Mahal na hari, nagpadala ang Diyos ng mga anghel. Tinikom yung bibig ng mga leon. Ito'y ginawa ng Diyos dahil alam niyang malinis ang aking buhay at wala akong ginagawang kasalanan. Now, bukas, meron tayong i-discuss na mga tao na hinayaan din ng Diyos na malagay sa delikadong sitwasyon, wala ring kasalanan, pero hinayaan ng Diyos na mamatay. Bakit? Bukas na yon. Yung mga nagiging martir para sa Panginoon. Pero ngayon, dito muna tayo kasi ito yung sitwasyon. Dahil alam ng Diyos na malinis ako, ako'y kanyang iniligtas. Hindi tayo dapat matakot, no? Nagpadala ang Panginoon ng anghel. Yung mga kaibigan ni Daniel, yung tatlo, nung itinapon dun sa apoy, nandoon naman, parang Diyos yung isa, hindi parang tao yung kasama nila. Palagi kang sasamahan ng Diyos sa mga panahon na mapanganib. Amen. Pagka may katatakutan, katakot naman dito. Palagi kang kasamahan ng Diyos. Hindi ko maramdaman Ang nararamdaman ko, kinikilabutan ako. Balat mo lang yan. Pero ang Diyos, nasa sa iyo. Kahit magluksuhan ng mga demonyo riyan, bigyan mo naman sila ng pagkakataon. Pwede rin naman silang magsaya. Pero huwag ka mag-alala hindi ka nila mahahawakan. Kasama mo ang Diyos. Sabi sa Salmo chapter 23, sikat na verse ito Salmo chapter 23, ang Panginoon ng aking pastol. Verse 4,
Page 489 sa Bible po natin na salita ng Diyos. Sister May, yung sa Malaysia, hindi ko po naasikaso agad yung Bible ninyo dahil umalis agad ako papunta rito sa Chungli. Nandoon yung Bible nyo sa Kaohsiung, paumanhinan po ninyo. Mga Martes ko pa po maipapadala dyan sa inyo. Paumanhinan po. Pero talagang darating, may nakareserba na po para sa inyo. Salmo chapter 23 verse 4. Sige, basahin natin ng sabay-sabay. Salmo 23 verse 4. Tayong lahat. Psalms 23 verse 4. Kahit dumaan man ako sa pinakamadilim na libis, hindi ako matatakot dahil kayo ay aking kasama. Ang dala niyong tungkod at pamalo ang nag-iingat at umaaliw sa akin. Kahit dumaan man ako sa pinakamadilim na libis, sabi ni Daniel, hindi ako matatakot. Hindi niya sinabing hindi ako kinikilabutan. Kasi pagka madilim, minsan nakakakilabot. Pero balat mo lang yan. Kamatakot. Ang iyong dalang tungkod at pamalo ay umaaliw sa akin. Kasama mo na ang Panginoon, may tungkod pa siya. Minsan, ang iniisip ng mga tao, aakayin ka ng Diyos sa tungkod at papaluin ka ng Panginoon pagka nagkamali. Hindi. Ginagamit rin yung tungkod laban sa kalaban. Pagka may lalapit na hayop, panghampas din ng ng pastol yon. Hindi lang para sa'yo yon. Para rin yun sa kalaban. Kaya ang pastol na kasama mo ay may armas. Para ingatan ka, para protektahan ka. Naisip niyo ba? Hindi pa uso yung karatista noon. Halimbawa, ang pastol mo ay walang tungkod, kasama mo lang, pag dumating yung leon, nakaganon yung pastol mo. Ipman ang dating. Hindi, meron din siyang tungkod. Hindi lang pampalo, pang protection din sa iyo. Tuloy tayo. Verse 23. Nang marinig iyon ng hari, natuwa siya at nag-utos na kunin si Daniel sa balon. Nang nakuha na si Daniel, wala silang nakitang galos man lamang sa kanyang katawan dahil nagtiwala siya sa Diyos. Nung camp meeting, ano yung binanggit ko sa inyo? Nung yung tatlong kaibigan ni Daniel, anong chapter yon? Chapter 2. Nung itinapon chapter 3. Nung itinapon yung tatlong kaibigan ni Daniel sa horno ng apoy. Nung lumabas sila doon, ano ang napansin nila sa damit? Amoy usok ba? Amoy sunog ba? Hindi. Itinapon sa apoy pero hindi man lang nakitaan ng bakas nung pagsubok nung apoy. Pag ang Panginoon ay kasama mo, ulitin ko sa inyo, dadaan ka sa kung ano-anong mga problema, pero ang makikita nila sa iyo, masaya ka, hindi nila mapansin. Pastor, parang wala kang problema, parang wala kang pinagdadaanan. Hindi nyo lang alam. Meron akong pinagdadaanan, nasasaktan din ako, nalulungkot din ako. Ba't parang hindi namin mapansin? Kasi yung kaluwalhatian ng Diyos ang naglilinis sa lahat ng mga kabigatan natin. Sabi sa unang Pedro 5:7, sa dulo ng Biblia, unang Pedro 5:7. Ipagkatiwala nyo sa Kanya ang lahat ng kabalisahan nyo dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Ipagkatiwala nyo sa Kanya ang lahat ng kabalisahan nyo dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Cast all your cares upon Him, sabi sa English. Yung word na cast, palagi natin inanihan, cast demons. Rebukein mo, sawayin mo, itapon mo ang kaaway. Hindi, pati yung kabalisahan mo. Yung inaalaala, Panginoon, sa inyo na nga yan. Bahala na nga kayo dyan. Pag may sira kang relo, tapos ibibigay mo doon sa relohero, pakigawa nga po, o yung cellphone mo, sira, pakigawa nga po, at sasabihin sa iyo kung kailan. Sige, balikan mo bukas, dala ka 50. Hindi na pala. Dala kang 350. Dala kang 250. Pag uwi mo, hindi ka nag-aalala, magagawa kaya yung cellphone ko, magagawa kaya yung relo ko, baka walang tornilyo yung gumagawa, baka hindi niya kayang ikutin yun, baka hindi ka ganon.
Anong ginagawa natin? Pag naibigay na natin doon sa manggagawa, umuwi tayo, pupunta na tayo sa SM, palakad-lakad na tayo ron, pakain-kain na tayo. Inilalagak na natin doon sa gumagawa. Ganon din ang dapat natin gawin para sa lahat ng inaalala natin, ilagak natin sa Panginoon. At pag naibigay mo na sa Panginoon, wait. Mag-antay ka. At ang Panginoon, nakikita niya yung mga tao na nag-aantay sa Kanya. Ano sabi sa atras kayo, Daniel, bago mag-Daniel ay Ezekiel, bago mag-Ezekiel ay Panaghoy, bago mag-Panaghoy ay Panaghoy pala tayo. Panaghoy chapter 3. Page 708. Panaghoy chapter 3. Verse 25. Panaghoy, Lamentations sa English. Panaghoy chapter 3 verse 25. Ano sabi rito? Mabuti ang Panginoon sa mga nagtitiwala at umaasa sa Kanya. 26. Mabuting matiyagang maghintay sa pagliligtas ng Panginoon. Imbis na mag-post ka na, ayan na, nag-aalala na ako, nakakainis na, ganito na ang problem. No, wait on the Lord. Magpo-post rin lang kayo, ang i-post nyo, ngayon ay nag-iintay ako sa Panginoon dahil siya ang aking katugunan. Kinabukasan, nag-iintay pa rin sa Panginoon. Patuloy ako mag-aantay sa Panginoon. Balik tayo sa Daniel. Parang hindi ko napapansin yung isang sekretary natin, si Noriel. Wala ka, Noriel. Nasaan ka? Hindi, kahapon, nag-devotion yan. Oo, nandyan siya kahapon. Baka meron lang ginagawa. Ano. Balik tayo, Daniel 24, nag-utos ang hari, 6 verse 24 na tayo, na ang lahat ng nagparatang kay Daniel ay hulihin at ihulog sa balon ng mga leon, pati ang kanilang asawa't mga anak. Naku, ba't naman pati mga anak ay idinamay? Huwag kayong mag-alala, lahat ng batang namamatay sa langit na pupunta. Pero dito, sumobra naman yung hari. Pinakita talaga yung parusa sa lahat. At nang sila'y inihulog, ito na yung sinasabi ko sa inyo, agad silang sinakmal ng mga leon at nilapa bago pa sila makarating sa ilalim. Hindi maganda ang mga taong napapahamak, pero tandaan ninyo, it's useless na lumabang kayo sa Diyos o labanan nyo yung mga lingkod ng Diyos. Ano yung sabi kay Apostol Pablo sa Gawa chapter 9? Para kang sumisipa sa matulis na kahoy pagka inuusig mo yung mga anak ng Diyos. Bago pa raw sila makalapag sa lupa, ibig sabihin, nakanganga na yung mga leon. Tumitingin-tingin siguro yung mga leon. May mga anghel pa ba? Wala na. Oh, ready. Ayan na, itatapon na. Catch! At talagang, yun yung sinasabi, yung gusto ko sabihin sa inyo. Yung mga anghel ay yung mga leon, hindi lang tinakpan yung kanilang bibig, talagang nung si Daniel ang itatapon, naging payapa ang lahat. Dead man na lang. Paglaglag ni Daniel diyan, wala silang narinig na ingay man lang, no? Wala silang narinig na anumang kaluskos, wala lang. Dead ma. Sabi siguro ng mga leon, hindi makahanga nga eh. Tiisin na natin. Pagkaraan ng kinabukasan, naingangang ako na. Brad, pagkakataon na natin. Karedy na sila. Pumaya pa yung leon nung lingkod ng Diyos ang papatayin. Ilan mahigit? Mga 500, 600 years later, meron ding mga Kristiyano sa Coliseum sa Roma. Ilalagay doon sa gitna, ipapakain sa leon. At hinayaan ng Diyos na kainin nga sila ng leon. Pero habang kinakain sila, umaawit sila sa Panginoon. Kakaiba naman yun. Yun, mas matindi yun.
masarap maging masaya sa pagliligtas. Pero paghayaan ng Diyos na dumanas ka ng hirap, may kasayahan pa rin ba sa iyong puso? Verse 25, pagkatapos, 6:00 na po, tatapusin ko na. Pagkatapos ay sumulat si Haring Darius sa lahat ng tao, sa iba't ibang bansa, lahi at wika sa mundo. Itong nakasulat, naway, nasa mabuti kayong kalagayan, inuutos ko sa lahat ng tao na nasasakupan ng aking kaharian, na sila'y, sabayan niyo ako, matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel, sapagkat siya ang buhay na Diyos na nabubuhay magpakailanman. Ang paghahari niya ay walang hanggan at walang makakapagbagsak nito. Siya'y nagliligtas at gumagawa ng mga himala at kababalaghan sa langit at dito sa lupa. Iniligtas niya si Daniel sa mga leon. Naging maunlad ang buhay ni Daniel sa panahon ng paghahari ni Darius at sa panahon ng paghahari ni Cyrus na taga-Persya. Mga kapatid, ipaglaban natin ang katotohanan ng ating Panginoon. Dahil every time you stand up for the Lord, malalagay man sa alanganin yung buhay mo, pagtatawanan ka man ng pamilya mo, no? Malilito man sila sa inyo, pero tandaan nyo, ang Diyos natin lalong mapaparangalan. Tandaan nyo yan, tuwing may pagsubok, tuwing may problema, ang lagi nyong iisipin, Lord, mananatili ako sa inyo para mula sa sitwasyon na ito, mapaparangalan kayo. Masasabi ng mga tao, buhay nga ang Diyos niyan. Totoo nga ang Diyos niya. Do not compromise your faith. Huwag kayong tatalikod. Panginoon, akala ko ba tagapagligtas kayo? Ayan na yung mga leon, tinatapon na ako. Hindi bumawi si Daniel. Hanggang sa kamatayan. Isa pa, mga kapatid, pinakapauna. Pagka nakita ng mga tao na sa kabila ng kahirapan ay lalo kang masaya, saka sila Brad, sama mo nga ako sa church nyo. Bakit? May kakaiba kasi sa inyo siguro. Bakit ka ba punta ng punta ron? Yan, dami-dami nating problema. Wala na tayong OT. Kung ano-ano na, paliit na ng paliit. Pero nakikita ko masaya ka pa rin. There must be something inside of you. Saka mo masasabi, alam mo, kaya ako ganyan. Saka mo mapaparangalan ng Panginoon. Sa mga pagsubok, doon natin mabibigyan ng karangalan ng Panginoon sa harap ng mga tao. At pansinin niyo mga kapatid, sa chapter 1, sa chapter 2, sa chapter 3, sa chapter 4, sa chapter 5, sa chapter 6 ng Daniel, sino ang palaging nagdideklara na ang Diyos ay buhay, ay ang Diyos ay totoo? Hindi. Yun lahat ng mga tao, yung mga kalaban, yung mga tumutuligsa, sila ang napipilitang mag-declare na yung Diyos nitong mga to, yun ang totoo. Yung mga magkakaibigan na 4, tahimik lang sila. Hindi sila yung, tandaan nyo, ang Diyos namin, manda kayo. Hindi sila ganun. Akala natin, pag tama, dapat mas maingay Pagka, may katwiran, paglaban mo, kaya ikaw ang malakas ang boses sa argumento, kasi alam mo, ikaw ang tama. Hindi. Kapag ka ikaw ay tama, tumahimik ka na lang. Total, ikaw naman ang tama Kahit naman ano sabihin nila, mali naman pala talaga. O di tahimik ka na lang. Ang tama ay lalabas na tama. Ang mali ay lalabas na mali. At alam ng Diyos yan. Itinakda ng Diyos. Dahil ang Diyos natin ay Diyos ng katotohanan. Palaging lilitaw ang katotohanan. Kaya mag-antay-antay ka lang. Amen? Pagpalain kayo ng Panginoon, tayo manalangin. Ama naming Diyos, salamat sa mga tao na nanindigan para sa inyo at nagbigay ng halimbawa sa amin. Salamat po, O Diyos. Ama, hinihiling ko na maging inspirasyon sa amin ito na wag nang palaging pansinin ang aming mga paghihirap, ang aming mga pag-uusig. At lalo kami, kagaya ng sinabi namin last month, find joy in pain. Find joy in persecution. Find joy in problems. Magkaroon kami ng kagalakan sa mga bagay na yan dahil kayo ang pinanggagalingan ng aming kagalakan. Aliwin niyo nga po ang bawat isa sa mga salitang ito na nanggaling sa inyo. Pinupuri namin kayo, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Palain po kayo ng Panginoon.
Dahil dumadami na po ang mga nagme-message, hindi na po ako palagi nakakapag-reply, papindot-pindot na lang po ako sa likes, pero nababasa ko po yung inyong mga mensahe at kung may tanong po na personal, sinasagot ko po sa personal na message. Ba't tatiin mo mga taga-Cagayan? Hello, taga-Cagayan. Patuloy lang tayo. Okay. Batiin nyo yung mga lugar nyo. Hello po mga kababayan ko sa Olonga po. Ay, sa Novaliches. Kolorong. Malongga po. Pastor, ang dami Morning po na sa mga natin, taga-Isabela po. Manood po kayong devotion ni Pastor. Ayan, may nanonood yan. Isa na. Hello po, taga Paumbong. Love you nang. Bye-bye po sa inyong lahat.